Ang importante, magamot ka, ma-check up ka, at magiging okay ka. Kaya po mga kabayan, uminom ang kalabaw na uhaw. Katulad kanina, nagsasalita tayo, ayan ka na naman, oh. Yung kamay. Ano ba, sumasayaw ka ba? Wala tayong kahoy sa bahay. Diyos ko. Ay. Wala ka rin akong palakol doon? Wala. Alin? Ay, bisiro. So ayan po mga kabayan, ito po yung ginagawa ni Nanay Terry no nakaraan. Ganyan po ang ginawa niya. May dala-dala na siyang isda, tapos kahoy. Oh, ayan, kaya mag-uwi siya ng kahoy. Akin na, ako muna magdala niyan. Tama na pala. Tama na, wala na tayong paglalagyan. May laman yung sasakyan. O, diba? Ito yung ginagawa niya kapag nandyan sa housing, kaya hindi siya umaasa kay Nanay Gemma. Kukuha sana ako kanina ng kahoy. Saan? Doon. Pasaway, sabi ni Gemma. Oh. Pasaway, paalis ka ng paalis sa bahay. Kukuha sana ako ng isang sakong kahoy, wala kaming kahoy. Dito tayo daan, may baka? Dito, wala. Dito. So ayan po mga kabayan, sabi ko nga, nabanggit ko sa aking mga previous vlogs, no, sabi ko doon, at hindi lang ako mga kabayan na nakapansin, no, or hindi ako lang ang may gusto na gagawin natin to kay Nanay Terry. Alam ko tayong lahat at maraming nagsuggest na ito muna ang gawin natin bago tuluyan silang magkasama, or tuluyan silang magbalikan, or tuluyan silang mag-uusap, no, mag-uusap. Kasi alam naman natin mga kabayan yung sitwasyon ni Tatay Romy, dumaan sa nadapuan ng grabing trauma at depression po mga kabayan, at ganun din si Nanay Terry. Kaya ito, pag-usapan namin ni Nanay Terry, at mag-uusap kami, no, kung anong isasagot ni Nanay Terry sa akin. Nanay Terry! Ikaw pa ba yan? Okay. Nandyan pa bang ulo ni Nanay Terry? Nakakabit pa sa lieg? Nakalawit na. Nakalawit na. Kunti na lang natitira. Okay, sige. Nanay Terry! May mic ka pa ba dyan? O, upo ka muna, huwag ka muna manghuli ng isda. Dito ka tingin sa akin kasi may tatanong ako sa'yo yan. Hey, Terry, meron akong itatanong sa'yo.
huwag kang magagalit sa tanong ko sa'yo at sasabihin ko sa'yo, ha? Kasi ikaw at saka si Tatay Ronnie ay mga magulang ko na. Para na kayong mga tatay at nanay ko, no? At yung mga anak nyo ay kinakapatid ko na yan, no? Parang mga kapatid ko na. Dahil naging malapit na kayo sa puso ko. Si Tatay Romy, talagang mahal na mahal ko yan. Ikaw, mahal na mahal din kita, no? Kaya ngayon, Nanay Terry, may tatanong ako sa iyo, wag mong masamain, ha? Huwag kang magalit, wag mong masamain. Sana maintindihan mo at maunawaan mo ang mga bagay-bagay at sana magawa natin to para sa iyo at para sa pamilya at para kay Tatay Romy. Nanay Terry, may tanong ako sa iyo. Okay lang po ba sa inyo na magpa-check up tayo? Magpa-check up? Oo. Ipapa-check up ko po kayo. Okay lang sa inyo? Saan? Sa Marabilis, Bataan, or bahala na kung saan tayo makahanap na magpa-check up at magamot kayo. Kahit saan, puntahan natin. Ang importante, magamot ka, ma-check up ka, at magiging okay ka. Ayan po mga kabayan, uminom ang kalabaw na uhaw. Sasamahan kita. Okay lang sa'yo? Oo. No problem. Kasi alam ko po, Nanay Terry, ang napagdaanan nyo po noon, grabe. Yung trauma or yung depression na napagdaanan nyo sa buhay-buhay nyo ay sobra. Kaya kailangan mo talaga, Nanay Terry, na mapa-check up at mabigyan ng gamot, no, kung anong advice ng doktor, kung anong sasabihin ng doktor, susundin natin para kahit papaano hindi pa ganong kalala yung problema mo at problema ni Tatay Romy at problema ni Bentot, na hindi pa ganon kalala yung depression, yung tatlo, no, yung napagdaanan nyo, yung ngayon, kung ano yung nangyayari sa buhay nyo ngayon, na magamot natin na hindi naaabot sa sobra. Kung ibig ko sabihin, hindi na lalala, kumbaga. Kayang-kayang gamutin, napakaliit na problema, kayang-kayang gamutin. Basta, kung magsabi ako sa'yo, at kung kailan, sumama ka sa akin. Kahit saan tayo magpa-check up, basta sumama ka lang sa akin para magamot ka. So, okay lang sa'yo? O anong masasabi mo na ipapagamot kita? Ako nagpapasalamat kung ako'y tulungan mo na ipapa-opera ko rin yung likod ko na yung karayom para matanggal. Karayom na nasa sa ulo mo? Sa ulo. Marami. Marami? Marami. Okay, sige. Kapag sumama ka sa akin at mapacheck up kita, mapagamot kita, yung mga naramdaman mo na para kang tinutusok dyan ng karayom sa likod mo, sa ulo mo, kung saan-saan, maaalis na yan pag once na nagamot ka. Ha? Wala nang karayom na titira dyan, wala nang karayom na maiiwan dyan. Lahat yan maalis kapag magamot na at makainom ka na ng gamot. Gamot na lason. Anong gusto mo? Lason? Lason. Bakit lason? Para tataba. Vitamins? Vitamin. So ano bang ipapagamot natin? Ang ipapagamot ko sa longga po sa mga Amerikano. Ano ba yan, Nanay Terry? Ha? Sa tingin mo, ano kaya ang ipapagamot natin? Sa tingin mo, sa sarili mo, ano kaya ipapagamot natin? Ang ipapagamot ko, patatanggal ko yung buhok. Magagalit na naman yung manonood natin. Mag-sorry ka, sorry. I'm sorry kasi alam niyo yung babae. Sabi mo, sorry po. Sorry po. Hindi ko na po ulitin. Kasi yung mga Ako, nag-sorry ka na tapos inulit mo na naman. Sorry po. sorry po. Hindi na po maulit. Hindi na maulit. Joke-joke lang po yun. Joke-joke lang. Ayan. So, Nanay Terry, dito ka muna tingin sa akin, Kaya ipagamot kita kasi napapansin ko sa inyo,
ay siyempre alam ko naman na dumaan ka sa depression. Maraming problema, maraming pagsubok sa buhay-buhay. Nakitaan kasi kita na kailangan mo talaga sumailalim sa check-up, sa doktor, ay ng psychiatrist, no? Psychiatrist, dahil hindi pa ganun kalala yung depression mo at hindi naman lahat lumilihis ang mga sinasabi mo or yung mga katanungan mo, no? Magaling ka pa naman sumagot, kaya kunting hilot lang yan, magiging okay ka na ulit at magiging normal na yung pag-iisip mo. Nanay Terry! Ha? Ganun ang gagawin natin para balik sa normal yung pag-iisip mo na wala nang sagabad yan sa iniisip mo. Kasi minsan, nagkukwentuhan tayo, bigla ka magsasalita na ikaw lang, kung ano-ano ang kinakausap mo, kung sino-sino kinakausap mo, kung ano-ano ang nasasabi mo, no? Kaya minsan lumilihis, meron ka nabibitawan ng mga demonyo, meron ka nabibitawan ng kabastusan or yung mga joke-joke mo lang, sabi mo nga, joke-joke lang. So, bukod doon, marami akong nakikita sa iyo, Nanay Terry, na mga ginagawa mo na hindi lang talaga mannerism, talagang sign sa mga merong depression. Kaya ang gagawin po namin ngayon is next year, January, no? Basta next year, asikasuhin natin. Pupunta tayo ng Marabilis Bataan para ipapagamot kita doon sa psychiatrist. Ha? Kasi minsan may akala mo may kambal ka, kinakausap mo yung kambal mo eh. Akala mo meron kang alagang duwende na nakikipag-usap ka sa duwende. May mga ganyan kang factor eh. Pero magaling ka pa din. Ibig kong sabihin, hindi malala yung hinaharap mo ngayon na sakit. Kulang lang talaga, hindi lang din naasikaso noon at walang tumulong sa iyo para maipagamot ka. Siyempre, ikaw din, hindi mo rin naasikaso yung sarili mo. Hindi mo rin alam na ganyan na pala ang nangyayari sa iyo. Ang akala mo lang normal lang, no? Kaya hindi mo rin napapansin. Pero siyempre kami may napapansin, kaya gawa namin ng paraan. At ito din ang napapansin ng ating mga viewers. So gagawan po namin ng paraan na mapagamot po si Nanay Terry. So at least napag-usapan namin ngayon ni Nanay Terry po, mga kabayan, na siya na in-encourage natin at pumapayag siya. Kasi yung ibang mga kabayan, honestly, ang dami ko nang kinakausap na gaya, mga kabayan, na ang tanong sa akin, bakit ipa-check up mo ako? Ano bang sakit ko? Nagtatanong sila, pero si Nanay Terry, in fairness, umuki ka agad. Okay, sasama ako doon. Although merong follow-up, may follow-up doon sa, oo, okay ako, papayag ako, sasama ako. May konting lumihis, no? Pero very light. At nandoon pa rin yung yung kagustuhan niya na mapagamot siya, na hindi pa huli ang lahat, mga kabayan, no? Nalalala yung sakit ni Nanay Terry. Kasi sa kanya, napakadali lang ito, mga kabayan, no? Siguro, kung madala natin si Nanay Terry sa psychiatrist po, mga kabayan, baka isang inject lang to or isang gamutan lang, kasi madali lang. Yung iba kasi inaabot ng kay tagal-tagal, ilang buwan, no, dahil sa sitwasyon or conforme doon sa sa case po, mga kabayan. Case to case yung gamot ng mga ganitong sitwasyon po, mga kabayan. Kaya si Nanay Terry, hindi tayo mahirapan magbit-bit dahil ngayon pa lang ay okay na siya, no? Aware siya sa sa gagawin sa kanya, no? At sasama kaagad sa atin. Dahil mahirapan tayo, mga kabayan, hindi naman din natin mapupwersa kung halimbawa, no? Kung magtatakbo dyan, magiging violente dyan and everything. So, siyempre, kaya din natin i-handle yung sitwasyon, no? Depende. Pero kay Nanay Terry, madali mo lang hikayatin, no? Sasama ka agad. Wala siyang ibang maraming sagot, mga kabayan. Chuchu, wala. Oo, kaagad. Okay, sige, sasama ako. Kaya lang, Nanay Terry, sa susunod na taon natin ito magagawa, no? Hindi natin magagawa ngayon kasi bare months at marami akong mga schedules. Ayaw kong madisturbo tayo na kapag sabihin ng doktor na ganito, ganyan.
So ibig sa madaling salita, marami akong mga schedule ngayon, maraming gagawin, no, sa next year makaluwag-luwag na tayo, kaya pagdating ng ng January, February, asikasuhin na kita. No? Asikasuhin ko na yung gamutan mo, and then susunod si Tatay Romy or si Kuya Bintot. And then basta marami tayong gagawin para magiging okay ka, ha? Alam ko naman na okay ka. Ibig kong sabihin, minsan lumilis ka kasi Nanay Terry, may mga kinakausap ka, tapos minsan may mga ganyan-ganyan. Kasi sino ba yung mga kausap mo? Pwede mang ipakilala mo sa akin? Mamaya, alam mo yung mga spiritual na malakas yun. Oh. Kung pinanghuhuli mo lang silang isda, lahat ng mga isda dyan lahat ng mga isda dyan sa sapa, mapupuksa nila. Kaya pala kanina na isang ganun mo lang, dito lang, nag-umpisa tayo, nakatatlo ka kaagad. Oo. So, ibig sabihin, merong pumasok sa katawan nyo kanina? Kaya nakahuli ka ng maraming isda? May nakapasok kanina, nakakatakot siya. O, anong sabi niya? Sabi niya, papasok daw ako dyan sa bato. Oo. Yan. Pagkatapos yan, pero sabi ng bato, wag, mamamatay daw ako, sabi ng bato. Pero pinipilit kanyang ipapasukin sa bato. Sabi ko naman sa bato, kaya kita pinipilit na pabubukas yung yung pintuan mo. Kasi palagi ako dinidimanda ng bata, sabi ko. Bibigyan daw akong pera, yung nanay niya hindi naman ka ako magbibigay, sabi ko. Pero Nanay Terry, sino-sino ba ang pumapasok sa sa katawan mo? Hindi mo alam? Kasi minsan kinakausap mo, sino yun? Ay, marami daw siya ng kuto. Nanggugulo ba sila? Ay, talagang nanggugulo talaga. Kaya minsan, lumilihis yung sinasabi mo or yung sagot mo kasi marami nang gugulo dyan sa isipan mo. Maraming pumapasok. May uod na pumapasok, bulate, uod. Sabi ko, kung meron akong bulate, sabi ko, malalagyan sana ako yung mga batang kadugtong ko. Yung kadugtong ko ba? Sana malalagyan yung mga kadugtong ko sa bulate ko. Sana mamamatay sila sa uod. So, minsan Nanay Terry, yung mga sinasabi nyo po, minsan, yung mga lumalabas sa bibig nyo, minsan hindi nyo po alam. Hindi nyo alam. Hindi nyo nakokontrol minsan yung sinasabi nyo. Kasi siyempre, kung ano yung pumapasok sa isip nyo, yung ang nabibigkas nyo. Minsan hindi nyo alam na, ay, bastos pala, ay, masakit pala, ay, ganito pala. Hindi nyo alam, Nanay Terry. Kasi kusang nabibigkas nyo lang. Ganon. Pero nung nakapagbigkas ka na Nanay Terry ng maano mo ba? Maisip mo rin, ay, nakapagsabi pala ako ng ng hindi maganda, masama. Naisip mong ganun o hindi na? Hindi na, tuloy-tuloy na kasi hindi mo na mapigilan yun kasi para sa pagdadrive. Naranasan mo na bang mag-drive sa isang sa isang sasakyan? Parang baga sa pagdadrive. Na kapag nag-umandar na, pag nagtuloy-tuloy na, tuloy-tuloy na talaga siya. Hindi mo siya pwedeng mahinto kaagad kasi mabubuwal yun. Oo, malalagpak yun eh. Malalagpak ang makina. Malalagpak talaga yung kuryente. Pag nabigla ng preno, kumbaga. Kaya ang isip mo, ang sabi mo ngayon, kaya minsan nakakapagsalita ka o nakakapagbitaw ka ng hindi magandang salita kasi hindi mo na makukontrol, hindi mo mapipreno. Basta kung ano na lang yung naisip mo, yun na yung maibigkas mo. Ganon. Kaya nasasabi ko, sana kung sino man ang gumapa sa aking puso at binigyan ako ng anito, binigyan ako ng meriko. Kung sino man yung gumapa sa aking isipan at saka sa aking kaluluwa, sana huwag kamatayan ng paiisip niya sa akin, sabi ko. Huwag kang, kung sino man yung pumapasok diyan sa isipan at sa kaluluwa o sa katawan mo, huwag kang turuan na papatay ng tao. Papatay ng tao. Huwag naman sana, Nanay Terry, kasi masama yun. Kapag, ang sinasabi ko sa kanya, kapag tinuro mo ako kung papatay ng tao,
ikaw ang papatayin ko. Tama, lumaban ka. Oh, diretso na. Tama, tama. Talagang siya ang tatagayin ko kapag Tama. ako ang naasar sa kanya. Utusan ka. Kapag inutusan niya ako, siya na ang tatagayin ko. Tama. Kaya Oo. tama yung ginawa mo, lumaban ka. Kung Lumaban sino ba yung talaga ako. papasok dyan sa utak mo na masamang espiritu o dyan sa katawan mo, sa kaluluwa mo, huwag ka magpapatalo. Labanan mo. Tama yung sinabi mo, kapag utusan mo ako na pumatay ako or kumitil ako ng buhay ng tao, ikaw na lang ang papatayin ko. Oh, totoo, diretso ako. Tama. Bakit? Kasi masama. Bakit kinatatakutan ko ba siya? Tama. Eske, kung makapatay akong ibang tao, bakit tutulungan niya ba akong magbabayad? Tama. Paano kung nakulong ka? Oh. O paano kung patayin ka din? Kukunin ang buhay mo, makaano ba siya? Makapagbigay ba sa'yo ng tulong? Hindi. Oh. Oh, tama yun. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo, Nanay Terry, huwag kang magpaalila dyan sa mga pumapasok sa isipan mo, lumaban ka, labanan mo, huwag kang magpadala. Diba? Lagi kong sinasabing sa'yo ganyan. Kasi Sinasabi ko nga sa natatakot ako. Sinasabi ko nga sa kanya, ikaw, sinasakyan kita habang buhay. Mm. Bata pa ako, hindi ko na nakita yung mga magulang ko. Biro mo, ganyan pa lang ako kalaki, kinuha niya ako. Tapos sinabi ko sa kanya, pupunta tayo ka ako sa magulang ko. Ayaw naman. Sabi niya baka daw tatagayin siya. Wag mo ka akong biruin yung spiritual ko. Tama. Kung ayaw Wag niya laruin. Oo. Wag mo ako kakong ganunin kung ayaw mo kakong uuwi sa baryo. Kung ayaw mo akong iatid sa tunay kong magulang, kung gusto mong habang buhay tayo magkasundo, wag mo lalaruin ito kasi Espiritu. masama. Masamang maglaro ng espiritu ng kapwa babae. Tama. Sabi ko sa kanya. O anong sagot po niya, Nay? Sabi niya, wag mo akong iwanan, walang mag-aalaga Ay, sa talagang akin. gusto niyang Nay. Gusto niyang parang magsama. Gusto kanyang isama. Wag mo ako kanyang iwanan. Kasi wala na akong tatay, wala na akong nanay. O wala ka na pala. Alam mo pala, sabi ko, alam mo pala yun. Alam mo, kung ito ay tutulok sa ko, ikaw lang ang may gusto sa bawat na pangasawa ko. Sabi ko sa kanya, bawat na pangasawa ko, ikaw ang tuti. Hindi naman ako eh. Sabi ko nga sa kanya, biro mo yung asawa ko. Nung napangasawa ko si Carlito Tolentino, alam mo yung pinakamatapang sa asyenda. Napangasawa ko si Jerry Tolentino. Sabi niya sa akin, siya munang magiging asawa ni Jerry Tolentino. Parang hinihiram sa inyo. Oh, sabi ko, sige, sa'yo na. Inaagaw. Oh, sa'yo na. Sabi ko sa kanya, sige, kung gusto mo siya, sa'yo na. Hindi pa kami kako nagkatikiman yan. Parang naasawa mo yung mga yun, yung mga nabanggit mong pangalan dahil doon sa espiritu na pumapasok. Dahil siya ang pumapasok sa iyo, parang ganun. Pero minsan ay bakit may ganun-ganun ka? Yung parang, anong hinuhuli nyo? Yung isda. Yung nga, niya, kamay niya. Hindi, katulad kanina, nagsasalita tayo, ayan ka na naman, oh. Yung Ano kamay. ba, sumasayaw ka ba? O na? Bakit nataotin mo? Oo yan. Bakit may ganyan? Yan o. Minsan bibigla ka lang ganyan. Bakit? Bakit punay? Inuhuli niya, yung kamay ko. Sabi ko, wag ka manghuli. Baka mamaya may... Hindi mo rin alam, Nay, na minsan mabigla ka ng ganyan. Hindi mo rin alam. Hindi. Hindi mo alam. Hindi. Di ba minsan na ganyan ka? Oh. Tapos, ganyan ka. Tapos, bilagay pa niya. Bakit? Bakit, Nay? Tapos, may mga ganyan pa.
Bakit? Bakit na hindi mo alam? Hindi mo alam ganyan? Hindi ko alam yun. Pero minsan napapansin nyo na ginugulat ko kayo kasi mayroon naman ako napapansin. Kaya ginugulat kita minsan, Noy, Tere! O kaya tinatapi kita. Kasi minsan gumaganyan ka. Hindi ganyan-ganyan ka. Tapos biglang ganyan. Tapos minsan naman, nagsasalita ka. Maganyan kay ginaganyan kita. Para matigil ka doon sa ganyan mong eksena. Hindi mo alam? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam? Kaya pala, kaya tinatanong ko sa'yo. Pero ano sa tingin mo, Nay, yung mga ganyang naiisip mo, parang dahil sa pinagdaanan mo sa problema noon, kaya naging ganyan ka? May mga ano, Nay, parang naramdaman mo talaga na may sumasanib sa'yo na iba? Meron kang naiisip na iba? Parang ganun? Meron nga. Meron. Na sabi mo kanina na hindi mo makukontrol, kung para hinahambing mo sa isang sasakyan na yung iniisip mo, kapag ang sasakyan umandar na, dire-diretso na, hindi na siya pwedeng ipreno ng pabigla kasi pag pinireno yon, babaliktad na yung sasakyan. Kaya ganun po ang bibig nyo minsan. Kaya ngayon, maintindihan na natin mga kabayan kung bakit nakapagbigkas si nanay ng ganito na hindi maganda, nakapagbigkas si nanay ng maayos, minsan lumilihis and everything. Kasi nga, hindi niya nakukontrol or hindi niya alam yung mga sinasabi niya minsan dahil doon nga sa problema po mga kabayan. Kaya ito yung harapin natin by next year. At awa ng Diyos, sinabi ko kay Nanay Tere, papayag naman siya kaagad at magagamot ng maayos at babalik. 101% magagamot si Nanay Tere at babalik sa dating normal na kahit pa paano ay maagapan natin kaagad. Kasi napakadali lang to mga kabayan. Very easy to, hindi malala, napakadali lang. No? Dahil kahit papaano, mas marami pa namang nasasabi ng maayos si Nanay Tere kaysa sa hindi maayos, di ba? Kaya walang problema to sa amin. Maliit na problema lang. Ang kailangan lang nito, mabigyan ng tamang oras, tamang panahon, at tamang gamutan. Ayos na ang lahat. Okay, so abangan nyo po mga kabayan. Maraming salamat pa rin po sa ating lahat, sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, at sa lahat na nagtiwala sa aking munting adikain. Maraming salamat. See you next episode po mga kabayan. Manood. Okay, so bye-bye po muna and we love you all. Mwah! Oh, bye-bye tayo, Nay. Oh, ayan. Bye-bye. Napapansin ko na naman, nagyaw-yaw. Bye-bye. Oh, basta wag magpatalo kung anong iniisip, ha? Lumaban eh. Okay, tara, let's go. Tara. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.